Ay hala, binignit! Ang sarap! Agoy, mainit pa pala. Hi guys! Welcome back sa vlog ni sa Boarding House Caretaker. Binignit pala tawag naming Bisaya sa pagkain ito. At sa mga waray naman, ito ay ginataan. Alam ko, bumabaha talaga ng binignit sa araw na ito. Parang naging tradisyon na natin niya mga Pilipino sa tuwing Biyernes Santo as a way of our puasa. Sa part ko naman, kada Biyernes Santo talaga ay nagluluto ako ng binignit. Pero this time guys, kitang-kita ang paghihigpit namin ng sinturon, nagoy. Kasi inubos ko na sa mga parcel ko. Charot, hindi. Ay hindi! Grabe kasi guys, halos lahat ng mga bilihin ngayon ay nag-times 2 na. Okay lang sana kung dumubli din itong sahod ng asawa ko at ng asawa mo. Ibig sabihin, alkansig kita ni guys ay halimbawa na nga lang nitong ginadgad na niyog na binili ng partner ko kagabi. Yes guys, kagabi pa itong lubi ko. Nilagay ko lang sa ref para hindi mapanis. So, balik tayo sa presyo ng niyog guys. Alam nyo ba na ang presyo ng isang pirasong niyog na nabili ng partner ko ay 60 pesos? Yes guys, 60 pesos. Sugoy, grabing kamahal guys. Karaniwang 30 pesos lang ito dito sa amin. Kaya nung sinabi sa akin ng partner ko na 60 pesos yan, ay ang laki talaga ng wat ko, oy. Kaya pala isang niyog lang ang binili niya this time at wala na talaga siyang binili maliban sa inutos ko. Nasanay kasi ako sa kanya na kapag inutusan ko ng isang piraso ay dinadalawan niya. So, ibig sabihin, this time, natamaan siya ng epekto ng mahal ng langis, ng niyog. Kaya tuloy, itong binignit ko ngayon ay pinasimple na lang. Basta mayroong kamote at saging, panalo na yon. Anyways, iisa lang naman ang lasa ng binignit, diba? O ayan, sumakto lang talaga sa maliit kong kaldero ang hinanda ko. So in fairness sa saging saba na nabili ng partner ko ay sakto lang sa hinog at ang laki pa. Siguradong gaganahan talaga ako nitong kumain. Tinanong ko din pala ang partner ko kung magkano din ang presyo ng saging at kamote. Naku guys, hulaan nyo muna. So ito na nga, ang sabi lang niya, di ko na maalala kung magkano, o diba? Ang tipid sumagot guys, hindi na talaga ako magtataka sa mga ganyang sagot niya guys, kasi maliban sa sobrang makalimutin din itong partner ko, ay hindi din talaga ito ugali na magtanong-tanong sa mga presyo kung bibili. Kala mo maraming milyones na nakatago talaga. So ito na nga guys, kitang-kita talaga na tumahimik tong buong boarding house namin na karaniwang maingay at nagkakagulo sa umaga dahil nagkukumahog ang lahat na mag-asikaso papunta sa trabaho o eskwela. Ngayon, dito sa baba, may 3 kwarto ang hindi nagsiuwian. Sa second floor naman, mga 7 kwarto din ang nandito. Mga tulog pa nga ata kasi hindi ko pa nakita nagsilabasan. So anyways, pagkatapos ko pala magluto ng binignit ay nagluto din ako agad ng paksiw na isda. Alam nyo ba, yung sobrang excited ka na magluto para may ipakain ka na masarap sa mga anak mo. Pero ang ending, hanggang isang subo lang ang kinain. Oh goy! Mapili talaga tong taste buds ng mga anak ko guys. Kaya ayan, luto again si mama kasi na-feel sa unang pagsubok niya. So anyways, itong isang pirasong isda na galunggong ata ang pangalan nito. Pasensya na guys ha, di ko kabisado mga pangalan ng mga lamang dagat. Ito ay nagkakahalaga ng 150 piso. So bala ko, uulamin namin to ng 3 kainan. So, kaya ba guys? Sa tingin ko, kaya basta may noodles lang nakatapat. Yan ang karaniwang ulam namin na kaya pa sa bulsa at may sustansya. So anyways, itong paksiw na isda, hindi rin masyadong bet ng mga anak ko pero pinupush ko talaga magustuhan din nila. Kumakain sila nito basta puro isda lang, walang halong sabaw ng paksiw. So hanggang dito na lang, live, love, love. Okay, bye!